guys! Welcome sa aking channel. It's me again. So, for today's vlog, hindi pa na tayo gagamit ng filter or anything. Kasi tinatamad ako mag-edit. So, for today's ganap sa vlog natin, usapang first time muna tayo guys. So, sino ba dito ang nakaranas ng first time? First time no, kahit ano, experience or something, mag-comment naman kayo sa comment section below para may mapag-usapan tayo sa mga susunod na vlog natin dito sa aking channel. Anyway guys, usapang first time, my own experience is first time is always a challenging for me. Hindi lang sa pag-abroad, sa lahat naman ng bagay guys, na kapag first time mo talaga is nandun yung confusion, nandun yung tatanungin mo yung sarili mo. Parang kapag ginawa ko ba to, may mabe-benefit ba ako, or may mabe-benefit ba yung ibang tao sa akin? So come to think of it guys, kapag hindi tayo sumubok ng mga bago sa pakiramdam natin, mga bago sa paningin natin, mga bago sa paligid natin, believe me guys, hindi ka magi-improve. I mean, kapag kasi lagi kang yung stuck ka na sa comfort zone mo talaga, wala ka na talagang ibang choice, kundi doon ka na lang, kasi choice mo yung ma-stuck dun sa part na yun guys. So for me, as a first time na nasubukan ko, kaya ako nakapag-abroad ngayon, is masasabi ko na thankful ako kasi sumubok ako ng ibang way, although hindi ito yung position na gusto kong applyan before nang nasa Pinas pa ako. Kasi madami na akong naririnig na, alam mo yung mga news, bad feedback, mga bad news sa social media about sa pagiging kasambahay, lalo na dito sa Saudi Arabia. Nakakatakot ang mga buhay nila, mga ganon, yung hindi maganda ang treatment sa kanila. But according to my experience guys, as a first timer in Malaysia, before ako nag-Saudi, nagtagal ako sa Malaysia ng 3 years, and yung scope ng job ko doon is hindi rin po siya madali. Nagiging madali lang kasi nga yung mga employer ko doon is talagang tinuring akong family, member of their family, like a daughter, like a granddaughter, like niece sa aunties, sa mga uncles doon. And yun, kasi ang inaalagaan ko that time is their mom. 85 years old siya. Hindi rin madaling mag-alaga ng elderly I mean, lalo na kapag may sakit siya, hindi mo siya basta-basta may iwan. Kailangan nakaantabay ka rin sa kanya kapag may mga gusto siyang kainin, which is may mga ipinagbabawal kasi na pagkain kapag mga ganong edad na. So kailangan yung mga pagkain niya is control lang talaga, like sugar, ganon. So ayun, siguro ang masasabi ko talaga sa experience ko as a first timer abroad, it's a blessing. Kasi yung fear ko na mag-try ng ibang opportunity or maka-apply sa ibang country is hindi talaga
hindi talaga ako natinag. Kahit na kasama sa bahay pa rin ang tawag nito, ang in-applyin kong trabaho. Kasi guys, alam niyo sa totoo lang, hindi lang sa experience ko ha, kundi nakikita ko rin according to my observation sa iba kong kamag-anak. Kahit let's say na magaganda ang mga posisyon nilang trabaho, but when it comes to salary, it's still not enough to provide the needs of their family. Ako guys, I'm dalaga ako, wala akong anak, wala akong asawa of course, pero kasi ang goal ko is talagang hanggat kaya kong makatulong sa magulang ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. yun kasi yung goal ko, tutulong ako. Pero syempre, yun nga, kailangan pa rin nating magtira para sa sarili natin. Ayun, ang nasasabi ko lang, kung ikaw nanonood ngayon na nagbabalak mga ibang bansa, or ayun nga, lalo na mag-apply as a domestic helper, lalo na kung may anak ka, think twice. Not only twice, I think kailangan pag-isipan ng 100 times. Kasi marami rin na nasa abroad na, although ang hirap ng buhay dyan sa Pilipinas, pagdating dito sa abroad, yung ma-homesick ka ng mga ilang buwan, 'di ba? Yun kasi ang pinakamahirap talaga kapag may anak ka na, may pamilya ka nang naghihintay sa'yo sa Pilipinas, kasi parang nag-hold back ka talaga. Nandito ka na dapat sa part na tutuparin mo na yung mga pangarap nyo, kasi nga yun yung gusto mong makuha in the future, mabigyan sila ng magandang buhay. Pero kung hindi talaga buong yung loob mo na umalis ng bansa, wag mo na lang ituloy, kasi nga sayang lang. Anong masasayang? Sayang ang pagod mo, sayang yung mga ginastos mo. Kasi guys, once na nandito ka na sa ibang bansa at hindi mo natapos yung kontrata mo, ikaw ang mamumroblema. Ikaw ang mamimili ng ticket mo, ikaw ang magpa-process ng iba mong papers, 'di ba? So, ayun lang. As a first timer, hindi talaga siya madali. Pero nagiging madali lang kapag talagang porsigido kang matutunan yung kultura ng ibang tao, ng ibang lahi. Pag porsigido kang pakisamahan sila, porsigido kang magpuyat, porsigido kang mag-adjust, alam mo yun, mag-adjust ng pagkain, mag-adjust sa lahat, sa time, 'di ba? Kasi hindi ito gaya ng Pilipinas pwede kang umuwi anytime. Kaya yung iba, maraming nadidepress, lalo na kapag hindi nila nakakausap yung family nila. So, yun guys, bago ka mag-abroad, lalo na kung a-apply mo isang kasambahay, pag-isipan mong mabuti. So, that's it for today. Ang tips ko sa'yo, kailangan mong magbaon ng lakas ng loob, kapal ng mukha rin kung kinakailangan, at syempre yung tibay ng mo talaga, yung tibay ng loob mo na hindi ka papatinag kahit ano pang mga sabihin nilang masasakit sa'yo. Kasi kailangan mong lunukin yung pride mo. Most of the time, kailangan mo yung lunukin guys, kung gusto mong makasurvive dito sa abroad. So, yun. I hope na may natutunan ka sa bidyong ito.
mag-comment ka kung may mga katanungan ka pa, at para maitopic din natin next time na gagawa ko ng video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Ingat. God bless.